Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong nakaka na video galing Facebook na kumakalat 'no. Unahin natin ito, si Lito Lapid. Ay naku, hindi ako makikipag-contest sa pagalingan. Nakikipag-contest na sa pagalingan. Sila naman may galing. Yung galing nila siguro at alam nila, hindi ko alam. Pero kung may alam naman ako, hindi rin nila alam. Di ba? Kahit ikaw yung alam mo, hindi ko rin alam. Di ba? Siguro naman, nagdi-direct naman ako sa pelikula. Siguro, pag direkin mo sa pelikula yun, hindi nila alam. Di ba? Pero kanila pinag-aralan niya. Hindi kasi ano eh, hindi kasi Sir Lito Lapid kasi, sa Senado ka kasi hinalal. Kailangan magaling ka doon. Huwag mong ikumpara dun sa sabi niyang gano'n, no? Tinan mo dito. Hindi naman ako nakipag-contest na sa pagalingan. Sila naman may galing. Yung galing nila siguro at alam nila, hindi ko alam. Pero kung may alam naman ako, hindi rin nila alam. Di ba? Kahit ikaw yung alam mo, hindi ko rin alam. Di ba? Siguro naman, nagdi-direct naman ako sa pelikula. Siguro pag direkin mo sa pelikula yun, hindi nila alam. Ba't mo pagdidirekin yung mga kapwa mo senador sa pelikula, hindi naman yun yung karir na pinili nila or yung tungkulin na naiatang sa kanila. 'Di ba? Pumunta kayo sa Senado, hindi mag-direct ng pelikula. Ang pinag-uusapan niyo sa Senado, hindi pwedeng ipagmamalaki mo yung kaalaman mo dun sa isang bagay na wala namang kinalaman yun. Ano ba to si Sir Lito Lapid? Sasabihin niya, dali mong pelikula. Ba't nadali sa pelikula? Mga senador kayo. Di ba pinag-uusapan yung pagiging senador mo? Di ba? Hindi naman pumunta yung mga kapwa mo senador sa paggawa ng pelikula eh. Ikaw yung pumunta sa pagiging senador. Kaya kailangan magaling ka doon. Hindi pwedeng katwiran na magaling kang mag-direct. Anong kinalaman ng paggaling ng pag-direct mo sa sa Senado? Yun ang pinag-uusapan. 'Di ba? Kung yung tono nung usapan nila, Hindi naman ako nakipag-contest na sa hindi daw nakikipag-contest so doon sa tinutukoy niya, pagalingan. Sila naman may galing. Yung galing nila siguro at alam nila, hindi ko alam. So pumasok ka diyan na hindi mo alam. 'Di ba? Tapos ang pagmamalaki mo yung alam mo sa pagdidirect ng ng pelikula. Ano ba? Ano bang dinirect na pelikula nito? Tingnan nga natin, men. Baka naman wala rin kwenta yung yung pelikula na dinirect mo. Directed by Lito Lapid Movies. Lapu-Lapu. Ay hindi, mga ginanapan mo to eh. Tingnan natin yung yung director. Ano yung wala naman ako nakita. Director ka nga daw, pero wala ka namang eh. Directed by Lito Lapid. Ito, Lito Lapid. Actor. Actor ka dito, men eh. Director, ito. Itong mga movies niya. Dugong Aso, Mabuting Kaibigan, Masamang Kaaway. Alam niyo yan? Ano rating nito? Tapos, 8.6 sa rating yung Largado, Ibabalik Kita sa Pinanggalingan Mo.
Wala ba rating to? Mark Lapid, Kristen Hermosa. Walang piring ang katarungan. Jeron Olivar, Hari ng Gatillo. Mga mababa yung rating. Meron ka isang mataas ang rating, yung 8.6, yung Largado eh. Ako'y ibigin mo, lalaking matapang. Anyway, so nagdidirect din talaga si Lito Lapid. Ngayon ko lang nalaman yun eh. O doon na tayo sa mismong move on na tayo. Next video. At sa sinasabi ni Kiko Barzaga. Citizens, our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen, where his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I have recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos has over Congress, I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power, just like how we removed the late dictator. Di ba inciting to sedition to? Parang Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I am to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Gibo Chidoro bringing our country closer and closer to a war with China, I am uncertain of our future, but there is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. Parang, ano ba to? Inciting to sedition ba to? Ginagawa niya. Ito ha, nakikita ko dito sa mga comments na to. Maraming humanga sa kanya. Ito na naman tayo men eh. Baka mamaya na naman dahil nakikita mong ibang-iba si Kiko Barzaga. Mamaya pumusta na naman tayo dyan eh. Walang question, ano siya eh, matalino naman to eh. Kaya lang syempre, alam mo, medyo magkakaroon pa ako ng confidence sa kanya kung hindi nakikita yung pagiging quote-unquote eccentric niya kumilos. Dahil ngayon, pwedeng i-sweep under the rug ka lang eh. Or baka pwede ka lang, yung mga sinasabi mo na pwede ka lang i-downplay niyan eh. Kasi nga, hindi ka kaseryoso. Kaya mahalaga din na medyo serious din minsan eh. Kasi yung mga kilos niya kasi, hindi mo pwedeng i-considera minsan na seryoso. No? Pero may mga naniniwala naman sa'yo. Let's see, no? Pero yung sinasabi mo ngayon, parang ano to eh. Nag-ano to ng sedition eh. Tingnan natin mukhang ayaw niya rin naman siguro maging congressman na rin eh. 'Di ba? Ewan ko sa atin. Baka mamaya boto niyo senador to ha. Mukhang magsisenador to sa sunod na election. Feeling ko. Pero isip-isip muna tayo ha. Bago na naman tayo sumuporta. Kasi naiintindihan ko, mamaya kasi sawang-sawa na kayo, no? Yes, kahit ako din naman.
Tapos makakita na naman tayo dito ng kakaiba magsalita, no? Parang bago sa paningin natin, tapos susugal na naman tayo. Mag-isip na muna tayo, ha? Kayo, bahala kayo, no? Karapatan nyo naman yan, pero ako pumapayo lang na mag-isip muna tayo. Timbangin muna natin kung ano ba talaga ang ano ba talaga abilidad nitong taong to? Anong feeling yung magagawa niya? Maliban sa umikse na lang, 'di ba? Ano muna tayo, suri-suri muna. Pwede naman i-research sino ba si Kiko Barzaga. Ano yung mga ano niya. Ngayon, kung may makita kayo na hindi maganda, pass muna tayo. Kasi hindi na natin afford magkamali eh. 'Di ba? Nagkamali na tayo once sa mga nakaraan na hindi na pabuti ang Pilipinas. Hindi ko naman sinasabing wag niyo siyang suportahan, ha. Nililinawan ko. Pag-isipan niyo munang mabuti. Kasi yan na naman tayo eh. Nadramahan na naman tayo eh. Tapos pupusta na uli tayo. Next video. Ano to? Ay, baka may copyright. Ang caption, bagong sahod si Por. Baka naman mag-ama. Di ba mag-ama to? Hindi. Pwede bang gawin ng ama yan? Pwede. Kung let's say, unika iha niya. Hindi, actually, yung tatay ko, kahit matanda na ang ate ko noon, siguro ate ko nung nabubuhay pa ang tatay ko, siguro ate ko. Late 20s na ang ate ko, no? 28 siguro, ganun. 28, 29, mga ganun. May mga gantong lambingan din eh. I don't know, no? Pero parang ang laswa talaga dito. hindi ko hinuhusgahan yung itsura, ha. Pero parang ang laswa kay tatay. Pero iba yung sa tatay ko. Yung sa tatay ko kasi mararamdaman mo yung pagkaama eh. Halimbawa pagka manghihingi ang ate ko ng pera. Diba? Only daughter. Kaya isa-isahang babae. Nakikita ko din na gaganyan pero hindi ako nalalaswaan yung ganito. Yan. Hindi kayo, kung titingnan nyo, kung let's say mag-ama ito, hindi, masama ba tingnan? Pag mag-ama? Hindi, meron ako nakausap eh. May nakausap ako na babae regarding sa ganito na ayaw niya din kahit ang anak niya ay babae tapos yun naman ay ikikis sa lips kasi parang nakita yata yung anak ni Judy Ann. Di ba may inampon si Judy Ann na babae? Tapos kinikis ni Ryan Agoncillo sa lips. Hindi, no daw yun eh. It's a no daw eh. I don't know kung paano ang nyo. Kung paano ang tingin nyo dito. Siguro lumaki ako na nakikita ko yung ate ko no na ganyan maglambing sa tatay ko. Pero di naman ganyan itsura ng tatay ko, di ba? Ito kasi medyo may vibes na eh. Pwedeng mag-ama eh. Di ba? Pwede naman mag-ama eh. Tapos naglalambing yung, malay mo, only daughter din, di ba? Yan, mga ganyan, pwede pang baby yan ng tatay nila eh. Pero pag kinis sa lips kasi, iba na talaga. Pero ginawa tayo, wait na lang ha. Yung kay Ryan Agoncillo, nag-viral din yun eh.
Aha. Ryan Agoncillo. Nag-viral din yun eh. Tingnan natin ha. Yung kinis niya yung ano niya. Ito oh. Yung pag-kiss ni Ryan Agoncillo kay Johan sa lips hindi approved sa netizen. 'Di ba? Walang video, may video ba to? Wala eh, no? Siguro dahil hindi niya kadugo, kaya nabigyan ng mali siya. Hindi, yung ito, mga babae, no, mga babae diyan tatanungin ko. Kayo ba kaya niyo gawin sa tatay niyo 'yan? Ang awkward ng pinag-uusapan natin ano. Kaya niyo bang gawin sa tatay niyo 'yan? Maybe siguro lalo na kung baby kayo ng tatay niyo, no? As in kasi may tinatawag kasing ano eh Oedipus complex at Electra complex. Ang Oedipus complex kasi or vice versa baka tinatamad na ako mag-research eh. Ang Oedipus complex kasi natural lang na maging malapit ang anak na lalaki sa nanay. Ang Electra complex naman kabaliktaran, natural na maging malapit ang babaeng anak sa tatay. May ganun eh. Ito yung video. Yan ha. Ito, huwag tayo mapanghusga. Ito, panoorin mo to, yan. Sa akin, passable naman eh. Passable to eh. Pero ba't dito mapanghusga kayo? Hindi naman sa lips hinalikan. Di ba? Ito nga sa chick eh. Oh, kinukonsulta niya pa yung anak niya oh. Di ba? Dahil lang ba may itsura yung babae tapos yung tatay ganon? Pag-iisipan nyo na ng hindi maganda? Grabe kayo makapanghusga. Ba't dito okay lang? Ba't dyan okay lang? Oh. Tapos pag dito kay tatay hindi okay? Oh, parang naglalambing lang talaga eh. Anak niya yan siguro feeling ko. Hindi naman, granting na yung iniisip nyo. Ang iniisip nyo kasi hindi maganda eh. Granting na ganon. Sa tingin mo ba sa publiko papayag yung babae na ganyan? Pwede siguro kung yung magkikis ay parang si Saldico yun. Okay lang. Dahil mapera. Pero kung ganyan, I don't think napapayag yung babae kung yung katulad na iniisip nyo. Diba? Malakas ang kutob ko mag-ama to. Feeling ko lang. Well, I could be wrong ha, pero malay mo. Now, ito naman, ito, magandang pag-usapan to. Ito sa akin, mystery ito eh. Habang buhay na mystery, di ba? Pag maganda yung yung kalsada, binubungkal daw. Sinisira nyo ng ayos-ayos. Sinisira. Dika? Walang dika ko yun eh, sinisira nyo. Ayos-ayos yun eh, sinisira nyo. Hindi, wag mo naman pagalitan yung yun ay napag-utusan lamang. Hindi naman yun yung gumawa niyan yung Siyempre, sila ay kinuha lang yung serbisyo, di ba? Para gawin yung bagay na yan. Pero ang sabi ni Attorney Wilfredo Garrido, alam ko na kung bakit ginagawa nila ito. Bawat DPWH, ito din yung kasagutan ha. Bawat DPWH district merong budget para sa road maintenance.
kung hindi gagamitin ang pondong ito, babalik sa National Treasury sa katapusan ng taon. Kaya imbes na ang pera maging bato pa, sadyang sisira ng kalsada upang pagkakitaan. May budget pala sa road maintenance. So usually mangyayari ito, let's say patapos na yung taon or kalagitnaan ng taon kasi December hindi pwede magkukos ng traffic eh. Kailangan gawin nila yung para nga naman magamit yung pondo. Dahil ibabalik sa National Treasury daw. Yun pala, so mystery solved na, na yun pala yung reason bakit na doon. Bakit yun ang ginagawa? Yung maayos pa yung yung kalsada. Kasi iniisip ko niyan dati, baka mamaya yung kalsada may may expiration date. 'Di ba? Let's say siguro hindi na pero dito kasi kita mo, semento ito eh. 'Di ba? Ang ganda-ganda ng kalsada, tinan mo yung katapusan ng tinitibag. Tama mo yun, ang ganda ng kalsada na to, tapos tinitibag nila. Parang gago lang ngayon kung sa bagay maintenance kasi ito budget ito sa maintenance, hindi ito yung pagpagawa kasi sinasabi ko nun before, ba't din yung gagastusin, di ba? Ang daming sirang kalsada. Kasi pagka nilipat mo yung pondo dun sa paggawa, baka mamaya malversation naman yun. Di ba? Ito ay budget para sa maintenance. Kaya yung mga, sa bagay, maintenance din yun yung mga sirang kalsada. Bakit nga naman ito yung ba't nga naman ito yung sisirain na? Wala ba silang mahanap na na sirang kalsada na maayos nila? Kayo nang bahala mag nakakalito din. Next, ito last. Ito kadalasan nangyayari ito ngayon. 'Di ba? Ito yung istorya nito na AI yung ginamit. So dito, ito yung sinabi ni ate. Ito ay galing kay Maxine Galindo. Sabi niya dito, beware especially mga taga Marvel or Sultan Kudarat. If may kilala kayong Kent S. De La Cruz or Goku sa Facebook, he is using my photos without my consent and gina-edit niya face ko with him. I don't even know this person and gina-AI pics ko and naga-spread ng kung ano-ano story. Never do this o totoo dapat. Don't use AI for your personal fantasies. Lalo na if hindi alam ng taong ginagamit mo, AI is not made for you, for your personal fantasies. It is used to help us pero di sa ganitong bagay. PS, this post is for awareness. Never send death threats to anyone. Hindi mo na rin kasi alam talaga kung alin ang totoo sa hindi sa AI Kasi kung makikita mo to, iisipin mo, totoo talaga to Nakalagay dito, Happy Mansari Love, even though you can't read this since you're in China, I just want you to know that I miss you and love you always. Paano mo nga masasabing peke ito, no? Lalo na halimbawa may kumalat sa inyo yan, no? Pwede siguro palabasin mo na yung picture. Let's say, pwedeng kang gumawa ng AI picture na tumatanggap si Bongbong Marcos ng pera. No? Mag-leak yun. Actually, mga early version ng AI, naalala nyo yung sumisinghot si BBM, kumalat dati yun Yun ang mga unang ng AI, unang version ng AI, deepfake. Yung 'di ba? Nagpakalat daw si Harry Roque, something like that Yung may sinisinghot si BBM.
No, ang daming ano nun. Nung dinibang ko yon, nagalit sa akin yung mga fan ni Duterte. Naalala ko yun eh. Sabi ko, fake ito. Wag mo nang komentan yan, Bongo. Di ba? Wag mo ipagtanggol si Bangag. Alata namang fake. Fake naman talaga yon. Tignan mo kung gaano katanga din yung mga kaya nga sinabi sa inyo, maging loyal kayo sa Pilipinas, wag sa tao. Grabe, no? Goku. Tingnan nga natin. Hanapin nga natin yung Goku na Kent S. De La Cruz. Tingnan nga natin si Kent S. De La Cruz. Ano ba to? Ito yung Goku. Ito, nag-ano siya, nag-response siya. This is response to Miss Maxine Awareness post on October 1, 2025 at 9:28 p.m. Which has later gained widespread attention. My actions were the subject of the post, and I would like to take this opportunity to honestly and respectfully address it. I am grateful that this was brought to light, as it was made me aware of the seriousness of my mistake and given the chance to reflect, correct myself, and hopefully recover from the hurt and humiliation my actions have caused. First and foremost, I want to express my heartfelt apologies to Maxine, her family, and friends for the mistake I made in posting her photos on my story without getting her permission. I now see how inappropriate and rude it was to get these photos from her friend's account on social media, especially TikTok and Instagram. Maxine and her loved ones went through humiliation, discomfort, and inconvenience, blah, 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 blah. Yung aaminin mo na. I also want to acknowledge that Maxine and her family were not the only people affected by post, blah, 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 blah. I humbly and genuinely seek for forgiveness and compassion. I apologize to her and her family. La, 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 la. For me, this has been difficult but important lesson. I realized that even one careless online act may have a big impact on a lot of people. Sometimes in ways we are not aware. It made me realize the value of sensitivity, blah, 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 blah. I promise everyone, I will never make the same mistake. So talagang pinagpantasyan mo talaga. Na ganito kasi, alam mo kung ang ginawa mo sir na yung sa AI na yon, kung ang ginawa mo dito ay celebrity, let's say si Gal Gadot, si Wonder Woman. Nagawa ko na yan, gusto makita yung yung ginawa kong ganyan. Sana ba yon? Kung ang ginawa nyo ay si Gal Gadot or kahit sino mga celebrity, hindi pag-iisipan ng yan ng ganyan eh. Diba? Asa na ba yung ginawa ko before? Gumawa din ako niyan. Alam mo, ito, hindi to AI ha. Wala pang to. Hindi pa, hindi pa siya, ang tawag doon? Hindi pa develop ang AI nun. Photoshop ang gamit ko eh. Ba't di makita yung mga mga pictures? Ito, tinan mo. O, diba? Kinikiss ako ni Wonder Woman. Diba? Kung yan ang ginawa mo, ito nga, tinatawanan lang ito eh. Hindi naman siya, talaga, hindi siya yung bibigyan ng kahulugan na ganyan, diba? Pag mga ganyan lang ang ginagawa mo, okay lang yon. Alam naman ng tao na hindi totoo yun eh. 'Di ba? Pero kung gagamit ka ng ibang tao at palalabasin mo na ganun, mayayari ka talaga doon, min. Buti hindi ka dinimanda, 'di ba? Anyway, yan lang ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.